Mula Luzon, tinungo naman namin ang Eastern Visayas kung saan matatagpuan ang lalawigan ng Northern Samar. Dalawang oras mula sa bayan ng Katarman, ang sentro ng probinsya. Narating namin ang bayan ng Silvino Lubos. Isa ito sa flood-prone areas sa Northern Samar. Ang malakas na ulan o bagyo, malaking banta sa mga tao. Dito, nakita namin ang isang river wall na dapat po protekta sa mga residente laban sa baha. Pero, ito ang aming nadatnan. Kabilang ang Silvino Lubos sa mga flood-prone areas dito sa Northern Samar. So nakikita natin yung ilog sa likod natin na kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan, malaki ang chance talaga na umaakit ang tubig at umaabot sa mga bahay dito sa mga higit na mga 1,000 residents dito sa kanilang community. Noong 2021, itinayo itong flood control project na ito at noong 2023, nung nagkaroon ng isang malakas sa pagbaha, nasira itong project na ito. Nakikita natin sa ating likuran. At ang appeal ng kanilang LGU ay sana ma-repair itong flood control project na to. Ang halaga ng nasirang flood control project, 11 million pesos. Maliit na halaga kung tutusin para sa government project, pero malaking bagay para sa buhay at kaligtasan ng mga tao. First time ko talagang makakita ng flood control project. Sa balita ko lang po nakikita First time ko talaga makatungtong sa ganito. At ngayon ko po nakikita kung gaano kadelikado talaga para sa mga residente rito. At ito kita natin na nasira sa expose yung mga bakal. Malaki talaga yung naging damage. Bakit ho kaya siya gumuho after 2 years of being built? Sa lakas ng karing kaltubig, tumaas yung bahado hanggang doon. Tinatukan ito ng tubig yung lake. Kaya nag-saturate siya. So pumasok po talaga sa loob yung tubig? Kaya nagpulak. Yes. Sa gilid lang ng nasirang pader, nakatira si Mercel Turcedo. Balot sila ng takot sa tuwing papatak ang ulan. Nakatakot po kami kasi sabi namin, baka mabiyak yung lupa, pati yung bahay namin, kasama na bitsa, inamin. Buwabaha rin kahit ganito na siya. Dahil po siguro nasira. Opo. Kadalasan gano'n. Hanggang dito yung baha dito. Kaya linagyan ng bakod kasi yung mga bata, pag naglalaro, nahuhulog sila. Diyan po sa ilalim mo. Ang nangyari dyan, umulan ng malaki. Kaya gumuho yung lupa sa ilalim. Yung kapitbahay namin, isang kamot na lang, mahuhulog na rin yung bahay nila. Katabi mismo ng flood control project na sinabi natin kanina ay itong next phase na tinatawag nila. Ito ay mga nasa halagang 96 plus million na sinimulan noong April 2025 at may target completion ng 2026. So sa kasalukuyan, mga nasa 40% na daw ang progress report ang completion nila sa project na ito. So sana naman matapos talaga sa tamang oras. Dahil kailangan ng community. Nang sumunod na araw, nasaksihan namin ang pagtaas ng ilog. Ang gumuhong flood control, halos hindi na makita. At ang ginagawa namang river wall, halos dulo na lang ng mga bakal ang matatanaw. Sa bawat araw na lumilipas, panibagong pangamba para sa mga residente.